Hi, welcome back to my channel, I'm with BTV. Kumusta po kayong lahat? Pasensya na kayo kasi matagal ako nag-upload kasi grabing busy ko sa work. Ilang araw akong puyat. Halos yung trabaho ko 13 to 14 and 16 hours hanggang 20 hours yung duty ko araw-araw, ganun. At yan po yung ating ibablog ngayon, yung kung anong mangyayari sa'yo kapag duty ka sa trabaho araw-araw, anong mararamdaman mo, kung mahina immune system mo, at yung nakadepende sa health mo, health na lifestyle mo, yung kung bata ka pa ay masasaktin ka, o nung bata ka ay hindi ka nagkakasakit din. Iba't iba kasi yung paniniwala ng mga tao, iba't iba yung kondisyon ng katawan natin. Depende sa gawain natin araw-araw, depende sa pagkain natin araw-araw, or sa tulog, ganun sa mga pagkain na pinakain din, mga vitamins. Sa bago po dito sa channel ko, pwede po bang paki-subscribe, paki-likes po, and paki-share na rin po sa friends and family kung mahilig kayo sa ginagawa ko, pag-tutorial, pag-vlog sa iba't ibang uri ng natural na lamang gamot. Bali, ang tip store ko po ngayon, kung kayo ay araw-araw ay puyat, isang linggo man yan o one month na kayo ay puyat, depende nga po yan sa lifestyle ninyo, depende sa kinakain nyo, depende yan sa anong oras yung tulog ninyo, ilang oras kayo tumutulog araw-araw. Kasi hindi natin naman pwedeng pag-compare si Pedro or si Juan, bakit hindi sila parehas ng kondisyon ng katawan, isa lang yung trabaho nila. Iyan ang pag-uusapan natin. Bakit si Juan iba yung tulog niya, kay Juan ay 4 hours, kay Pedro ay 2 hours, okay na sa kanya. Yan, yung mga ganyan po yung sitwasyon. Tips number 1, kapag ikaw ay laging puyat sa trabaho, mararamdaman mo na panghihina ng katawan. Panghina ang katawan mo yan, lalo na kung wala kang vitamins sa supply, mahina ka uminom ng tubig, hindi ka sagana sa pagkain ng masasarap, yung mga masustansyang pagkain araw-araw, yung mga pagkain na panlaban sa katagalang gutom. Kasi kung dire-diretso ang trabaho mo, makakalimutan mo yung pagkain sa tamang oras, makakalimutan mo rin yung pagmerinda, makakalimutan mo na rin yung pag-inom ng tubig, pag-ihi. Yung iba tinitiis yung ihi nila, lalo na kung malayo yung CR. Yung CR sa halimbawa na sa loob ng company, ang layo ng CR doon sa working place, ay ang layo ng CR doon sa working place. Siyempre yung iba, kung kayang tiisin, tinitiis pa. Yan, ganyan, mahirap yung tiisin yung mga pagdudumi ka o ihi. Yun yung tips number 1. Kung palagi kang busy, palagi kang ang duty mo ay 12 to 15, 13 hours to 20 hours. Tips number 2, mararamdaman mo doon sa katawan mo, mainit. Hipuin mo yung tao na palaging puyat, ang leeg niyan, yung katawan niyan, lalo na kapag gabi, paggising sa umaga, pagdating niya galing sa trabaho na overuse yung katawan niya, mainit po yung katawan ng tao na overuse sa trabaho. Pagdating niya galing sa work, pagdating niya, paggising niya sa umaga o kahit hindi umaga na, iba kasi yung iba ng schedule, kung call center ka, pwedeng araw ka na magising, may araw pa. Kung pang araw ng trabaho mo, pwedeng everyday yung gising mo ay morning. Yan, ipuin mo, mainit po yung katawan ng tao kapag overuse sa trabaho. Tips number 3, yung taong overuse, ang nararamdaman niya ay pananakit ng ulo. Lalo na kung mahina yung system mo, pananakit ng ulo, pagkahilo, pagsusuka. Alam niyo bakit? Kapag ikaw kasi puyat na puyat sa trabaho, tapos overuse ka, lalo na kung edad mo ay 40, tapos papasok ka hanggang sa 50 na edad, maaaring yung sakit mo dyan ay high blood, low blood, anemic, anemia, diba? Kaya ikaw nahihilo, kulang ka sa dugo. Kaya ikaw nahihilo, high blood ka. Kaya ikaw nasusuka, sobra-sobra yung trabaho mo, kaya nasusuka pa rin, yung tamang oras sa pagkain, nalilimpasan ka ng gutom.
Tapos, yun, makakaramdam ka ng pagsuka lalo na kung umaga. Yan. Ang ibig sabihin, nalipasan ka ng gutom. Hindi naniniwala po ang doktor kapag nalipasan ka ng gutom. Ito po ay mga unang paniniwala kapag nalipasan ka ng gutom na ganun ang mangyayari sa'yo, susuka, hindi ka mahilo, sumakit ang ulo, ganun, high blood, low blood, 40 pataas, yan. Yan na po yung nangyayari sa taong overuse. Tips number 4, kapag overuse ang tao, hindi makapag-isip ng maganda. Hindi makapag-focus sa trabaho, palaging balisa. Kasi inaantok, ikaw ba naman mag-duty ka araw-araw, 12 hours to 15 hanggang 20. Tapos, bihasa na yung mata mo sa gabi na trabaho, then nabago bigla yung tulog mo. For example, alas 6 ka ng umaga na pumasok, umuwi ka rin ng alas 6 umaga, 24 hours. Siyempre, tulog ka ang araw, maninibago yung mata mo, maninibago yung katawan mo. Yun yung sinasabi ko. Pag mag-change ng tulog mo, ay pwede kang hindi makatulog na maayos, pwede kang hindi makapagpahinga ng maayos. Kasi kapag araw, sobrang ingay, di ba? Lalo na kung bahay mo malapit sa squatter, di ba? Makakatulog ka lang kung yung bahay mo super laki, tapos kulong na kulong yung kwarto mo. Sa kwarto mo, yung pagsara ng pinto mo, hindi mo maririnig yung tao sa labas. Para itong room ko na kapag sinara yung pinto, ay hindi mo maririnig kasi close na close. Kasi ito ay aircon area. Then, yan po yung tips number 4. Tips number 5, pwede kang mag-collapse kapag sobra-sobra yung trabaho mo. Pwede kang mamatay na, o pag-gising mo sa umaga, hindi ka na magising kung gigising mo. Maraming pwedeng mangyari sa iyo kapag sobra-sobra yung trabaho mo. Pwede kang mawala ng malay, pwede kang magkasakit ng vertigo, pwede kang high blood, low blood, etc. Anemia, di ba? Yan. Pag ganyan ka palagi, pwedeng yung mas marami yung white blood cell mo. Delikado yan pag mas marami isa sa red blood cell, di ba? Yung platelets, di ba? Pinag-aaralan nyo ba sa science? Sa pag-aaralan ba ninyo? Comment. Alin mas marami, white blood cell o red blood cell? O parehas? Yan. Yan yung tips number 5. Kaya yung tao, kapag na-overuse sa trabaho, iba't ibang nararamdaman. Saka napapansin ninyo yung tao kapag yung kulang sa tulog, malamig yung katawan niya, malamig. Tapos malamig ang paa niya, malamig ang kamay niya. Siyempre, ikaw ba puyat na puyat, tapos bigla ka naligo pag gising mo. Kung hindi ka po ito po yung paalala ko sa inyo, tips number 6. Kapag gising mo sa umaga, sobrang puyat mo. Galing ka nga sa trabaho, manabot ka ng 12 hours to 20 hours, 16, 18, 19, ganun. Huwag na po kayo muna maligo ng sobrang lamig na tubig. Ang gawin po ninyo, pakulo kayo ng tubig, o kung may mga heater po sa bahay niyo, o may pakuluan kayo ng tubig, mag-init po kayo ng tubig, tapos ilagay niyo sa isang storage na pag-mix niyo yung malamig, saka mainit. Kasi, pwede po kayong lagnatin, trangkasuhin, kapag naligo kayo bigla na malamig. Kung mahina yung immune system ninyo na hindi bihasa sa ganang trabaho, dire-diretso, pwede kayong trangkasuhin nga, lagnatin, ano pa man sakit mo. Yun yung tips number 6. Tips number 7, ang sakit na pwedeng dumapo sa iyo kapag ikaw ay kulang sa tulog, kulang sa pahinga, kulang sa kain, kulang sa inyo tulog, nalipas ang gutom. Ubo, sipon, palagi mo yung kasama, ubo at sipon. Yan. Tapos panlalamig ng katawan, panlalamig ng binti, at sa iba pang parte ng katawan na nanlalamig ikaw. Parang nanlalamig ka na sa jowa mo kasi Pasko, wala siya, di ba? Yan. Yan po yung tips number 7. Kapag yung tao ay pwede na puyat at overuse, pwede po kayo ay dapuan ng kanyang mga sakit, lalo na kung hindi kayo kumakain ng vitamins or kulang sa tulog. Tips number 7. Tips number 8, pwedeng ito mangyari sa iyo pag na-overuse ka, ma-overfatigue ka. Kapag na-overfatigue ka, hindi kinaya ng katawan mo, namamatay, is that kill. Ganun.
o kung may sakit ka sa puso, ma-overuse ka, pwedeng ikamatay mo rin kung hindi na kayanan ng katawan mo sa sobrang pagod, di ba? Napapansin nyo, sabi ng doktor, kapag kayo ay may sakit sa puso, huwag kayong papapagod masyado, huwag kayong iinom ng kahit anong uri ng alak. Yan yung sinabi ng doktor. Kasi yung father ko, yung grandfather ko, mag-ama yun, mayroon sila sakit sa puso. Sinasabi sa kanila ng doktor din, true ko na sinasabi sa inyo, bawal mag-inom kahit anong uri ng alak. At bawal magpagod masyado kapag may sakit sa puso. Kasi bakit pag inatake ka, tuluyan ka na mag-kill or overuse ka, pag tulog mo, overpatig ka, hindi ka na magising. Yan, ganyan yung sa nanay ko, namatay, hindi na nagising. Ang kasama ko sa trabaho na driver, na overpatig, hindi na nagising. Ganyan, tips number 8. Kaya po sa mga tao, lalo ngayong beer, ingat-ingat po kayo sa inyong katawan, kasi yung katawan natin, pare-parehas naman tayo mamamatay, pare-parehas tayo na mawawala sa mundo. Pero dapat enjoy natin yung buhay natin dito sa mundo para humahaba lalo yung buhay natin at makita natin yung mga pangarap ng mga anak natin, yung mga mahal natin sa buhay na magabayan sila, di ba? Ayan. At hanggang dito na lang po. Sa bago po dito sa channel ko, ay pakisubscribe po, pakilike si gusto po itong pag-titip story ko. Thank you for watching. Ako nga pala si Wilby TV. Bye-bye.